So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motorcycle City San Rafael branch para sa update natin. Ngayon ko lang din nalaman na meron palang mga bagong kulay na nilabas si Yamaha. Pagdating dito sa may Yamaha Fasho 125 Hybrid, okay? So meron sila mga matte finish na nilabas at alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako, walk around natin to. Ayos na ayos yan. Yamaha, let's go! Pag-start ng makina, rinig sa barangay. Yamaha ang dala, alam mong astig ang biyahe. Mio manoan mamex kahit Aerox na mabilis. Pagdating sa forma, kalaban ay napapahilis. Hatak ay swabe, parang hangin sa daan. Kahit traffic sa syudad, tuloy pa rin ang laban. Gasolina tipid pero lakas ng arangkada. Kaya bawat rider, Yamaha ang sigaw nila. Yamaha sa kalsada, kami ang bida. Headlight nakasilaw, parang tala sa gabi na. Kahit saan mapunta, walang kaba. Yamaha hanggang dulo, ito ang panata. Yamaha sa kalsada, kami So yun na nga mga best no, ngayon ko lang din nalaman dahil dito sa may Motorcycle City San Rafael branch nalaman ko na may nilabas pa lang matte finish ang Yamaha nitong Fasho 125 Hybrid. Tara, alamin natin, walk around natin to para doon sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, ano ba ang meron dito. Walk around natin to, ayos na ayos yan. So kung naghahanap ka ng classic bike, tapos medyo pang babae, pang lalaki, yung gusto nyo, mababa lang yung clearance, abot na abot ng mga 5 to na kagaya natin, etong Fasho 125, meron tayong mga ganitong option. Okay, so marami natin gumagamit na ito at isa na rin ako sa mga gustong nakigamit ng ganito, no? So kung naghahanap ka ng pasok sa budget nyo, below 100,000, pwede ang isang to, no? Sa kanyang headlight, meron tayong LED. May mga chrome design sa loob eh. High and low na rin yan. Pagbaba, meron tayong matte finish dito. Merong Yamaha emblem and then Fasho na design or yung logo ng Fasho. May ganyan tayo rito. Yung ating signal light, naka-bulb type tayo rito. May parang malabong part dito. Tapos, yung kanyang fender, ang laki. Sobrang sakop na sakop niya yung buong, buong gulong. Tapos, meron tayo rito sa ilalim na mudguard or tire hugger o extension nitong fender. Naka-mugs na rin tayo rito. Ang size dito ay 110/70 by 12. Tubeless na rin yan. At sa side, meron tayo rito na single disc brake, single pot caliper at yung kanyang tires ay Maxxis na rin yung brand. Ayan. So hindi ka tinipid dito ni Yamaha pagdating sa motorcycle na tires. Ayan. So, dito naman sa ating gulay board, malawak din. Ayan o, ang lawak ng gulay board niya. Hindi siya madulas kasi may mga maliliit siyang parang spike eh, no? Ayan, para hindi madulas sa paa. Okay? So, iwas din sa mga nakaw, sa mga padding. Pero alam ko meron pa tong padding eh. Or paggawa na lang kayo, no? Mas maganda. Okay? So, nandito yung battery. Okay? Sa ilalim. Dito sa may gulay board. So, yung iba ayaw na may battery dito. Nga naman kasi kapag lumubog or sinabak sa baha, baka daw mabasa. Pero yan, wag nyo na lang isabak sa baha, di ba? So dito naman sa ating panel gauge, meron tayong portrait pa din na digital panel dito sa side. Meron tayong high beam, engine check, signal light, pag naka on and off yung kanyang idling stop. May select dito. Tapos mga switches niya, very premium pa din yung design. Okay, dito sa side meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system. Ito yung hazard switch, electric starter. Sa side naman high and low, wala siyang flasher, signal light, busina. Yung grip natin dito makapit din, tapos mataba. Throttle natin sobrang babaw. Yung ating lever malapad din, smooth naman yan. Sa side, meron tayong brake lever. Ayan. Brake lock pala. Brake lock. Ayan. Meron tayong brake lock. Okay. Yung lever natin dito, malapad din. Smooth naman.
So, pagbaba, yung ignition is nakadisusi pa rin tayo rito and syempre stylish din yung susi natin, mahaba yan, boy. Meron na rin tayong shutter lock, meron tayong side pocket dito, pwede tayong maglagay ng bottled water and meron din tayo ritong utility hook para sa mga gamit natin na pwede nating isabit dito or pinamili natin sa mga palengke, 'di ba? Ito yung mga magandang purpose. Pwede natin din isabit dito yung helmet in case na kailangan nating sumundo sa mga asawa natin. Okay, so mayroon din tayo ritong USB charging port. Regular USB naman yan. Okay, malalim din yung ating side pocket. Try nga natin kung kakasya yung cellphone natin dito. So, kasya naman, naisasara naman. Ayan, so pwede tayo mag-charge habang bumabiyahe. Yan, safe naman. So, depende siguro sa size ng cellphone. Baka mamaya kasi masyadong malaki yung cellphone nyo or baka tablet ilagay nyo dyan, hindi kakasya talaga. Sa upuan, malambot yung upuan natin. May stitches din tayo rito, stitches din dito. Malapad yung ating foam, makapal hanggang dito sa ating OBR. And syempre, yung compartment natin dito, malawak din. Meron din tayo dito side mirror, mga user manual. Tapos basic tools, nakakabit na po yan. And then meron din tayo ritong helmet hook. Malinis yung ating gas tank dito. May Y-connect na nga rin po pala ang isang to. Yan. Hybrid na rin kasi to. Yung ating grab bar, metal din naman yan. Solid din yung ginamit dito. And syempre, yung design ng Pasio. Ito, binago nila rito yung mga design. Halos ito lang naman yung nagbabago dito. Tsaka yung kulay. Yun yung binabago lagi pagdating sa Pasio. Alam nyo naman, mga ibang company or motorcycle brand is talagang naglalaro-laro lang din sila sa color, lalo na para hindi mawala sa market yung mga motorcycle nila, para sumabay pa din. So, foot pegs para sa angkas, maliit lang yung kanyang tapakan, pero metal naman yan. Ayan, solid naman yan. Meron na rin tayo rito ang side stand kill switch. Naalala ko nung na-vlog natin yung Miu Gear, halos same na same din. Pati yung makina, same nung kay Fasio. Itong si Miu Gear, same din, 'di ba? So, parang halos sinalpak lang din yung Miu Gear pero makina ni Fasio. 'Yon, 'di ba? Naka-hybrid na rin kasi 'yon. So single shock na rin tayo rito. And then naka-drum brake. Ayan, drum brake din tayo dito sa likod at naka-tubeless na rin tayo rito. Ang size natin na 110 70 by 12. Halos same lang yung size harap at likod. Naka-drum brake. Then sa likod is yung ating tail light is bulb type, yung signal light natin bulb type. Ayan, alam naman natin tatak ng Pasio ang ganitong design. Lagayan ng plate, reflector, ayan, malapad talaga kaya iwas talsik sa mga putek. At syempre, yung tambucho natin dito, meron din tayong cover na plastic. Pero napansin ko dito, pwede yung paglagyan ng ng disc brake. Kung tutusin, parang pwede, maluwag pa rito kung i-convert nyo siya. Para lang naman, alam nyo naman yung mga Pinoy mahilig mag-convert yan. So naka-air cooled ang isang to, less maintenance pagdating sa mga PMS natin. Hindi na tayo masyadong mahihirapan. Pero yung iba gusto na sana daw gawin na liquid cooled kahit itong si Pasio para sumabay sa Giorno. Kasi di ba 125 din yon. Maganda yung specs noon, naka 4 bulb na yon, 125 lang yun, di ba? Pero naka liquid cooled na rin yon. So sana daw itong si Pasio is sumabay kay Giorno. Okay? So, ayan. Sa mga nagtatanong kung sulit ba ang Pasio at kung abot ba ng 5 to na kagaya ko, ang Pasio 125. So, upuan natin to para dun sa mga naghahanap nito. Upuan natin para may reference kayo. Ayos yan. So, yun ang mga best available nga po dito ng Yamaha Pasio 125. Ito ay naka blue core hybrid na rin. Pero sa mga nagtatanong ano ba yung specs nito, nandiyan po sa side nyo, sa screen. Sa side ng screen nyo yung ating full specs ng Pasio 125. So sa mga nagtatanong, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Upuan natin to para at least dun sa mga nagtatanong. Abot mo ba yan, Mark? Abot mo ba? Boss Mark, abot mo ba yan? Di mo naman abot yan kasi ang liit-liit mo lang eh. Unano ka kasi. Joke lang. Pero yun nga, sa mga 5 to na kagaya ko, ito yung itsura natin. Tingkayad. Oo. Accept ko na yan. Tingkayad tayo rito. Pero
Manageable yan, magaan yung motor, pang mga beginner, pwede ang fasyo, mapababae o lalaki, pwede ang fasyo. Sa murang halaga, meron ka ng motorcycle na maporma, panalo yung specs, hindi ka tinipid. Yamaha yan eh. 'Di ba? Quality, pagdating sa quality, Yamaha, pwede na. Okay? Pwede na talaga. So, gulay board, malawak. Legroom natin, meron pa tayo space. Spacious pa talaga pagdating dito. Kung meron kang OBR, maluwag tayo rito. Okay? Kahit magtatlo pa tayo rito, maluwag. Okay? Si shock niya, ito, magaan, malambot. Ayan o, shock niya rito, ang lambot. Rate natin siya mga 8/10 pagdating sa shock. Sa likod, malambot din. Yung upuan, malambot, goods na goods. Siguro sa likod, mga 7/10 yung ating shock dito. Kasi naka-single shock siya. Yung iba naman, gusto naman dual shock. Pero matagtag na kasi yun pag ganun. Pero pag single kasi, matagtag, depende sa, sa shock na ginamit. Pero kung gusto niyo ng mas maganda pang shock, maraming nabibili sa aftermarket na mga magagandang shock. So, turning radius, malawak din. Pagdating din sa Mio Gear S, parang halos same sila ng weight. Eh. Magaan din sila parehas. 'Di ba? Ayan. Shock nyo. Sobrang lambot talaga. Pero yun na nga, sa tingin nyo, overall looks, kamusta naman? Okay ba para sa inyo? Pasado pa sa inyo yung looks niya? Pasado ba yung kanyang specs? At pasado rin ba yung presyo niya? Comment nyo naman yan. At dun sa mga willing na bumili ng ganitong motor, comment nyo naman yung mga naging experience nyo, no? Para dun sa mga gusto talaga na bumili nito, alam nila kung ano yung mga experience nila sa motorcycle na to. So, available po yan dito sa may Motorcycle City San Rafael branch or any motorcycle city dyan sa lugar nyo. Hanapin nyo na lang, i-google nyo na lang, itanong nyo kay ChatGPT kung saan available ang mga Motorcycle City branch. Okay? Huwag nyo na akong tanongin, ChatGPT nyo na lang. Okay? Pero yun na nga, center stand natin. Center stand, napakagaan. Napakagaan talaga niya. Panalo rin. Ayos. So yun na mga best no sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2026. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya nitong Yamaha Passion 125? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyong i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun na mga boss no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Hanggang dulo, ito ang panata. Mula umaga hanggang gabi, tuloy ang biyahe. Yamaha sa puso, habang buhay nakasama. Since 1955, Yamaha Motor ay kilala sa paggawa ng mga motorsiklong para sa mobility, sport at riding goymer sa buong mundo. Yamaha sa kalsada, kami ang bida. Headline nakasilaw para